Sa isang lamay, isang barangay tanod umano ang nanghingi ng lagay. Nang hindi raw mapagbigyan, binaril nito ang biktima ng ganon-ganon na lang. Makalipas ang lampas isang dekada, matapos malumpo at magdusa ng biktima, mahuli na kaya ang nagtatagong suspect? Sa Caloocan City, lampas sa isang dekada nang nagdurusa sa kanyang pagkalumpo ang haligi ng tahanan na si Bernabe Meneses, 54 na taong gulang. Sa loob ng maraming taon, sa bahay na lang daw umiikot ang kanyang mundo. Ang rason sa likod ng kanyang kapansanan, isang krimeng nangyari noong September 2014. Namatay yung pamangkin ko dyan, binurol sa barangay. Lasing yung barangay tanod, humihingi po ng lagay. Nag-aasikaso po ng sakla, yung malilikom na pera. Inaasikaso ko po kasi nga po, kulang na po kami sa financial. Sa gitna ng pagiging abala ni Tatay Bernabe na makalikom ng pera para sa namayapang pamangkin, lumapit daw ang isang barangay tanod sa kanya. Yung dalawang 2 games daw na balls, gusto kanya mapupunta. Sabi naman ng kasama ko, kulang na sa financial yung mga tao, hinga mo pa. Laking gulat na lang daw ni Bernabe sa sumunod na ginawa ng suspect. Pagbalik, kinuha niya na yung baril sa bag. Binaril niya ako dito 2 beses. Agad siyang isinugod sa ospital ng mga nakikiramay. Maswerte man siyang nabuhay, tinamaan ng spinal cord ni Bernabe ng mga bala. Magandalo ko, nawala lahat yung pinaghirapan kong maabot. Sa 11 years kasi dala-dala ko yun eh. Kaya ako lumapit sa resibo, sana matulungan ko. Gusto ko talagang mahuli. Dahil lang daw sa lagay na hiling ng isang tanod na hindi pinagbigyan, nagbago ang buhay ni Bernabe sa isang iglap. May anxiety po kasi ako eh. Kasi sigaw ako ng sigaw para akong nasisiraan ng ulo. Gusto kong maglakad, gusto kong gumala. Gusto ko nasa labas ako, inubuhat nila ako. Sobrang hirap. Nadaanan ng buhay ko 11 years. Ako nakahiga. Gaano po kasakit, sir, bilang padre di pamilya? Siyempre, ikaw yung inaasahan tapos bigla kang mawala ng silbi. Sobrang hirap. Nagsampa ng kasong frustrated murder si Bernabe noong September 16, 2014. Pero ang tanod na nakaalitan sa saklaan hindi na raw makita sa kanilang lugar. January 16, 2017, ibinaba ng korte ang warrant of arrest laban sa lalaking nagngangalang Jaime Boter. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nahuhuli ng mga otoridad. Kaya naman Hulyo nitong taon, lumapit sina Bernabe at Esperanza sa resibo. Kaya naman po kami dumulong sa resibo kasi po gusto po namin ma-actionan yung pagkakabaril po ng asawa ko. Kasi po, magta-12 years na po itong September. July 23, 2025, sinamahan ng resibo si Esperanza sa tanggapan ng Northern Police District, District Special Operations Unit o NPD DSOU para makumpirma ang warrant of arrest ni Jaime Boter. Kumpirmado, wanted ka nga, Jaime! Personal po tayong nagtungo ngayon dito sa tanggapan ng District Special Operations Unit ng Northern Police District para alamin ang detalye ng kaso. Ang resibo po ay pumunta sa ating himpilan at nilapit nga itong reklamo ng ating biktima. Anong klaseng investigasyon po itong isigawa ninyo? Bali, nung una po ay nag-validate ulit kami sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Ay nalam namin kung sino yung mga pwedeng potensyal na makuha na ng informasyon. Inalam din namin kung saan nakatira yung suspect natin, kung sino yung mga kamag-anak. Makalipas ang 4 na araw na paghahanap ng mga otoridad sa posibleng kinaroroonan ni Boter, July 27, 2025, kasama ang resibo, nagkasa ng operation ang Northern Police District, District Special Operations Unit o NPD DSOU. Napag-alaman ng mga operatiba na ang dating tanod gumagawa na ngayon ng mga cabinet. Uy, change career na, ha? Para hindi mailang at hindi ho masunog yung trabaho, anong diskarte ang ginawa po ng DSOU? Nagpanggap po tayong kliyente na magpapagawa ng cabinet at kumagat naman po ang suspect. Bago makipagkita, tinawagan muna ng customer, ng mga operatiba ang suspect. Sir, tuloy po tayo ha. Yun na yun. Positive na, sir.
Pagdating sa kondominium kung saan magpapagawa kuno ng kabinet sa mga operatiba, naghintay muna ng ilang minuto ang grupo. Maya-maya pa, oops, Jaime, wala munang ikukumpuning cabinet for today. Yun. Bumalitin na, bumalitin. Alam mo iwanan ka? Ha? Ito ba si Jaime Boter Benitez? Opo. Taga Northern Police District Special Operation Unit. Ikaw ay binuhuli namin sa kasong prostrated murder. May karapatan kang magwalang tibo. Naintindihan mo ba to? Matapos basahan ang kanyang mga karapatan, dinala na si Jaime sa tanggapan ng NPD DSOU. Pagdating ni Jaime sa police station, hindi niya inaasahan ng mga sasalubong sa kanya. Minumulto ka ba ng nakaraang tinakbuhan mo umano, Jaime? Turo mo lang. Turo mo lang, turo mo lang. Turo mo lang. Ginawa mo sa akin, 11 years! Wala ka ba konsensya? Wala ka konsensya? Ayun namin! Sa amin, oh. Nang makapanayam ng resibo, lantaran niyang itinanggi ang kaso laban sa kanya. Hindi mo ba alam yung kaso mo na yan? Pero maya-maya lang, nagkwento na si Jaime at may inamin pa tungkol sa baril na bitbit niya bilang tanod noon. Dati pa po ano, Barangay tanod ka nun. sinita ko yan, nung unang dating ko pa lang. Kano po katotoo na nangihingi po kayo ng orbe? Sa sakla po yun. So, sa BGY na tinatawag po yun sa barangay, pang kape ata yun. Karoon po ba kayo ng alitan dati? Wala po. Wala? Sa tungkulin ko lang talaga na bilang barangay. Napakasama pa nga tuloy. Eh, ba't may baril po kayo? Ang ano lang eh. Siyempre, ang mga tao, di natin alam. Susugod tayo sa mga ganyan. Lisensyado po ba? So, ibig sabihin, sir, parang ginawa niyo yun kasi may ginawa silang kasalanan. Tama po. Pero alam niyo, sir, hindi po pwedeng gumamit ng baril. Ano po eh. July 31, pansamantalang nakalaya si Jaime pero patuloy na diringgin ang kaso sa korte. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng 12 taon hanggang 20 taon. Ano po ang panawagan ng DSOU sa mga kababayan nating mahiling magdala ng armas? Lalo na ho yung mga nagtatrabaho sa barangay. Di-discourage po namin sila na magdala ng anumang armas, particular ang baril at saka ng kutsilyo. Ngayon, kung meron man pong insidente na kinakailangan talaga ng tulong, andi dito po ang mga pulis. Mahaba-haba pa ang mga magiging pagdinig sa korte. Pero para kanila Bernabe, isang biyaya na sila ay nadinig. Unang hakbang na ito tungo sa inaasam na hustisya. Malaking pasalamat ko po sa resibo. Dahil kung hindi po sa kanila at sa kapulisan ng Caloocan, hindi po mahuhuli si Jaime Boters. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel